pahiya na naman po ang mga loyalistang vlogger. Alam mo kung bakit? Ngayon, in-announce po ng PNP na yung pagkamatay ni Mima, yung kanilang vlogger na kasamahan, ay hindi naman DDS o Duterte o INC ang may pakana. Kung hindi dahil may utang siyang 8 million sa isang negosyante na magpartner sila. Yun ang kanilang prime suspect ngayong oras na ito. Ano na? Mga loyalista, mga pinklawan at mga dilawang vlogger dyan na tagapagtanggol ng mga maleta boys. Ano na yung sinasabi nyo na may kinalaman yung mga Duterte at yung mga taga-suporta ng mga Duterte dun sa pagkawala nung kasamahan yung vlogger? Yan ang hirap kasi sa mga loyalistang vlogger eh. Bobo kasi. Pag bobo, talagang mag-iimbento lang yan ng kung ano-ano para magkaroon sila ng content. At syempre, para bayaran sila ng amo nila. Grabe, marami pong maiinit na kaganapan ngayong araw mga kababayan. At isa na nga po dyan mga kababayan ang nakakalungkot na isa na naman pong estudyante ang nasawi dahil po sa nangyaring karahasan sa loob na naman ng eskwelahan mga kababayan. Panoorin po natin ito. Okay, narito sa tapat nito Las Piñas National High School at sa initial na informasyon mula sa Las Piñas Police, isa yung kumpirmadong nasawi at meron bang isa na bagyang nasugatan at mismo nga nakumpirma nung nasawi yung kapatid dito, yung kapatid nung nasawi na nakabantay pa rito sa tapat ng hospital. Sinugod sa Las Piñas Hospital yung kanyang kapatid matapos masaksak ng balisong. At sa initial carry niya, galing yung balisong in-order daw sa online at hindi na-detect ng mga metal detector na dito nga sa pinakabunga sa king ng paaralan. Anong edad na ng biktima? Yung Nakakalungkot ng mga kababayan dahil mga minor de edad pa yung mga gumagawa ng mga gantong bagay at sa loob pa ng eskwelahan. Yun ang nakakatakot dito mga kababayan dahil kampante tayo na nag-aaral yung ating mga anak pero may mga nangyayaring mga ganito. biktima na sa grade grade na ba yun? Grade 9 or grade 8 mga ganyan. So, Mga minor de edad pa talaga. Minor de edad. So, minor de edad. Wow. At di umano ay kaklase, no? Yung Sumaksak. dito. Oo, yung sumaksak ay nasa loob pa. At wala na rin yung mga iba pang mga estudyante dito. Nakikita ko mula rito sa gate, sa aking nakatayo, ay mga pulis na nasa loob pa. At kanina mayroon pang lumabas na ambulansya. Dapat na talagang higpitan, mas higpitan pa ang pag-check ng mga gamit ng mga estudyante dahil hindi talaga maiiwasan na may mga pasaway na estudyante kaya kailangan talaga na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga eskwelahan. Dapat siguro dito mga kababayan meron ng metal detector. I-require na yung metal detector sa lahat ng eskwelahan para talagang siguradong walang makakapasok na kung anumang bagay na pwedeng gamitin ng estudyante sa ganitong mga karahasan. At wala pang ibang mga mahalaga pang impormasyon na inilalabas mula dito sa loob ng Las Piñas National High School. Naganap itong krimen kanina lamang. At yung mga estudyante na abutan ko pang ipinalalabas tapos halos wala na rin akong matanaw na iba pang estudyante sa loob nitong paaralan. Ano ba? Nung mayari, nagkaklase ba sila? Hindi naman. O wala pang ganun dahil nasa loob nung nangyayari Karen nasa loob nangyari yung krimen. Yung malinaw na impormasyon mula dito sa mga operatiba ng Las Piñas City Police. At isa pa sa mga mainit na balita ngayon mga kababayan ay ang pansamantalang paglaya nga po nitong si dating Senador Bong Revilla. Ito po ay nang payagan nga po siyang makapagpiyansa para nga po pansamantala siyang makalaya at makasama ang kanyang pamilya. Sir, kamusta po kayo, sir?
Tinatapos lang yung SONA. Nakalaya na. Isa pa sa mainit na balita mga kababayan, Senator Loren Legarda kasama nga po ang kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste ay kakasuhan di umano ng ombudsman mga kababayan. Grabe talaga. Kaugnay di umano ng negosyo ni Congressman Leandro Libiste mga kababayan. Base po dito kay Ombudsman Remulla ay hindi umano tinupad ni Congressman Libiste ang kasunduan nito sa gobyerno. At maging ang kanyang nanay nga po na si Senator Loren Legarda ay naidawit din dahil tinulungan di umano ni Senator Loren Legarda nung mga panahon yun na makakuha ng prangkisa ang negosyo nga ng kanyang anak na si Congressman Libiste. Panoorin po natin ang kabuuan ng mga balitang yan mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Pag-like at pag-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat. Unahin muna natin yung galing Sandigan Bayan. Yan. Ha? Tatlo yan eh. Mga breaking news Ba? ng Sandigan Bayan. Ngayong hapon. Yes. Ano ba yung una? Ang isa po, mainit-init pa. Oh. Mukhang pinayagan na po Ba? na makalabas Yehey! Ay, nako. Yun yung mga supporter, ano ha? Yan po, ang breaking news natin. Senador Marcoleta yan. Makalabas? How we wish. Hindi pa ba? Hindi po pa. eh. Naku naman. Hindi po Senador Marcoleta, kundi former Senator Bong Revilla. Aba, Yung pinayagan siyang maglagak ng piyansa. Yes. Ayun. Ang latest natin, nag-file na ng naglagak ng piyansa eh. Malaki-laki din $1 milyon din ang ata mahigit. Oo, 1 milyon. Oo. Ayan. Anong tawag ito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Ano ha? Senador Bong Revilla. Pero hiwala yan no? Na kaso. Oo. Ano din? Third division ha? Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. O, kunyari. Parang doon bumabagsak ata kay... Ewan ko kung totoong raffle. Pero ako naman naniniwala eh. Bakit lahat nandun eh, di ba? Kasi yung iba no, nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan. Nakapag-uwi. Dapat live yan. Parang ganon? na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede, no? Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba Oo. na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko meron pa ngayon. Pagka Ganon. nag-raffle ng kaso doon, May tapos- iniimbitahang Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, Oo. napunta sa isang division, Oo. mag-i-inhibit. Ganon. Raffle na naman. Oo. Mag-i-inhibit na naman hanggang mapunta doon sa... Talagang dapat niyang puntahan. Hindi nag-inhibit kasi baka hindi nakilala, etc. Sa Hindi eh. Magkano ba piniyansa? mahigit 1 milyon. Ayun. Yan. Papunta ng Cavite yan, pauwi na. Ay malamang. Swerte malamang. naman. Kaya kahit paano masaya-saya po ang ngiti Kasi naman, ni Senador Bong Revilla ngayon. hindi pa naman ko mo napailan ka ng kaso, guilty na kagad, di ba? Totoo. Ikaw Kaya- lilitisin pa eh. Kaya nga, bagamat ito naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang nito ang abogado nito dito sa ating palatuntunan. Ayun nga, oo. At ine-expect ka nila, dapat bago pa mag-SONA, payagan na ito Nakapagpiyansa na, oo. Di ba? Mukhang tinimingan na after SONA kasi baka gawing batikos eh. No? Oo. Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng 3rd Division, bakit siya napahintulot o mayroon tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan panig mo ni Bong Revilla, nung oo. diniscuss natin yan, Oo. lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Oo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... Ako nga, nung tinatanong siya ng Sandigan Bayan. Ikaw ang testigo? Oo. Yes, opo.
Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Oho. Eh, Parang binagyan. 92 million lang ata daw. Eh, ikaw magkano? Ang nakuha mo, almost 1 billion. Oho. O, paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Oh. Yan po. Tingnan natin. Mamaya, meron tayong follow-up report ukol sa bagay na yan. Kung ano po ang mangyayari. Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina. Mag-ina po ito. Aba? Oho. At seryoso din pala, no ha? Senadora Loren Ligarda at Congresswoman Lian Libiste. Aba? Nelson. Ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Ha? Aha. Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Loren Ligarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay Ghost sa usapin. electricity daw eh. Yan. Oo, may Yung Solar Philippines. solar, pero hindi daw nakapag-produce ng Hindi elektrisidad. nakapag-deliver daw. No, Naku ha? po. Yan ay kumpanyang pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito yung sumailalim sa preliminary investigation ng ombudsman. Oo. Alam mo naman sa ombudsman, kahit na kapiranggot lang eh. Ay, oo. Na ebidensya o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila, Sabi yun, kahit papanaginipan lang nila. Ganyan kakapangyarihan ng ombudsman. papailan nila ng kaso. Oo. Ang problema, Lahat talaga na nag-iingay laban sa gobyerno, ginagawan talaga nila ng paraan para mapatahimik. Wala kasing tigil itong si Congressman Libiste dahil gusto niya talagang matigil na yung nangyayaring korupsyon dyan sa Kongreso. Ang balik sa kanila, nadamay pa pati itong si Senator Loren Ligarda, mga kababayan. Nakakalungkot ito. Dahil ilan na lang yung mga nagsasalita talagang lumalaban sa korupsyon. Ito pa ang nangyayari sa kanila. kung plunder din na naman ito, wala po itong Piyansa. piyansa na naman. Yes. Makukulong po si Senador Loren Legarda. Naku po. Mababawasan na naman yung mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala, no? Hindi ba? Oho. Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ano man tawag doon? Cabral files. Ni Cabral files. Oo nga pala, may kopya pala sa doon. Tigil na yung kanyang pagsasalita na ba't hindi nyo imbitahan Oho. si Congressman Garjola. Yan, no? Suki niya yun eh. At saka yung mga taga Batangas. Tigil na yan. Oho. Tigil na. Gusto mo ba papakinggan si Ombudsman Boying Sige, tingnan Rimulya? natin kung seryoso siya. Huwag ka pipikit ha. Panoorin mo rin ang Okay, ano. okay. Kasi parang Tingnan gusto mo natin. pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita ang mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin Total, katapusan naman eh. ng buwan. Oo. Yan. Boying Rimulya, Ombudsman. Kay Leandro Liviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Kung totoo man yan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na yun naisipan na imbestigahan yan? Pagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste kay Loren. Kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga,
Nung ang buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigyan ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba mayroon tayong mga ghost projects na tinitira. Dito, ghost electricity. Itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga. Ayun, Nelson, ang sigurado. pahayag. Sa tinig niya at sa himig ng kanyang pananalita, siguradong-sigurado na yan. Mukhang inaral doon na lang mabuti. Kasuhan nyo na. Pailan nyo na ng kaso. Ibig sabihin nito, Jen, baka mauna pang makulong ang mag-inang Legarda at Lebiste kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi, mas lutong-luto yung isa eh. Alin? Patong-patong yun, isa. Kaya nga, Sa speaker. Pagka patong-patong, matagal yan. Pile? Matagal. Ganun ba? Pag-aaralan mo, ang daming kaso, di ba? Mga abutin pa ng 10 taon yan bago ma-file. Kasi patong. Samantalang, halimbawa, yung kay Senador Marcoleta, isang ano lang yun eh. Isang kaso lang, madali lang. At walang masyadong ebidensya, file ka agad yun. Ganun ba yun? Dito, araw, hindi mo na kailangang isumpi ng araw, Jen. Oo nga naman. Baka ituturo mo lang, may ebidensya ka na eh. Saan kinuha yung solar? Diyan po, Your Honor, sa araw. Sa araw, tinapatan nung At laki guilty, Your Honor. Pakaswerte naman yung isa. Kaya yung isa, patong eh. So matagal pa yan. Kaya mauna pang mawala itong, tsaka Sa'yo, mauna pa makulong yung mag-ina kaysa sa tingin ko, kasi una, meron din namang impeachment eh. Ibig sabihin, mas magandang bawasan yung mga tao doon. Bagay, Oo. Kasi Senador Isa pa yun, mga kababayan. Baka may mga nagsasabi din na talagang pipilitin nila na paliitin yung bilang ng mga boboto para ma-impeach nga po itong si BP Sara. Hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang plano dyan. Marcoleta, yung mukhang sabi na impeachment talagang dahilan niya, kaya siya ipinakulong. Day one ng impeachment siya kinulong, di ba? Yun na nga, Oo, hindi naman maaalis ng lahat na mag-isip ng gano'n, di ba? Totoo. Kasi, yun talaga ang nangyayari. Oho. Biruin nyo, So, isip pa nila yan. grabe. Well, sabi nila, inaral doon na lang mabuti. Tsaka, kung pangkaraniwang tao daw, Nelson, hindi nila maiisip na yung ganung pangyayari. Oo, kaya nga Talagang superhuman sila eh. Superhuman ba yun? Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay, Iba. yung lixing ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Oho. Ito nga July, matatapos na eh. May katapusan eh. Yung pa kayang August, di ba? May katapusan. May katapusan ng lahat ng bagay. Kaya enjoy na nila yung lahat ngayon. Hindi yan, August 30. Sino kayo maunang matatapos? Ay, nako, yun ang pangalawang Meron pa? breaking news. Meron pa? Oo, hinahanap ko dito sa papel natin Hindi ko alam yan ah. Ang May alam ko, dalawa pangatlo. lang eh. Meron pa? Yung istorya ni TJ Mendoza, yung inamin ng ombudsman, Na? may pagkakamali sila doon sa dokumento ni Senador Ruben Padilla. Aba? Saan ba yun? Pakilagay mo nga direct doon sa, sa prompter natin. Baka may soft din niya kasi isang press con lang yan. Ganon. Aha. May breaking news eh. Part ng yun eh. Inamin ng ombudsman na nagkamali sila. Meron daw kasi parang nagkaroon ng lapses ata doon sa pagpapadala nung, di ba sabi ng Senador Robin Padilla nung nakaraan? Yung pinadaan niya sa mail eh. yung sinabi nila na hindi nag-file ng counter Oo. affidavit. Oho. Oo. Ayun pala, sabi niya, mayroon
Meron na ko doon sa Ito, oh. Net 25, News Information Center, channel. Oh. Inadmit mismo Yeah, ni kita mo na. Ombudsman Crispin Remulla Yan. na nagkaroon sila ng internal procedural lapses. Yun. Nang sabihin nila na si Senador Ruben Padilla ay hindi sumagot doon sa summons nila. Ayun. Na binaliwala yung kasong obstruction of justice. Oho. Nagkaroon daw po ng miscommunication. Oho. Kaya hindi nailagay na nag-submit ng counter affidavit si Senador Ruben Padilla. Oho. Ayun. So pinatutunayan lang na may sumagot talaga. Sumagot talaga. Oho. Kasi yun nga sinabi niya sa hearing ng Senado, di ba? Napuna pa nga sa doon ni Senador isang tulpo kasi bakit daw ginagamit na venue yung impeachment court. Hindi naman, wala naman daw sa usapin ng impeachment yung may kinalaman doon sa pagsagot ni Senador Ruben Padilla. Aha. Di ba? Oo. Sana daw yan. Anyway, naalala ko lang yung tagpo na yon. Ano, ha? Kaya nga, sinasabi ho, mismo, ngayon din, ngayong araw na ito, Oo. doon sa press ko na yan, nagkaroon daw, Ombudsman Remulla formally acknowledged the internal administrative blunder. Yan. Ayan. At sumulat na raw ho siya ng explanatory letter kay Padilla para ipaliwanag itong nangyari Ayun. ito. May paliwanag si Ombudsman eh. Meron ba? Oo, katapusan na ngayon eh. Sige, Ombudsman. Sino ba katapusan na yan? Yung July. Panoorin nga natin. Tunatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod ng naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Sino yun? Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Ayun. Meron pala hindi sumunod. Meron pala. Kasuhan nyo ng plunder yan. Ha? Na sinong hindi sumunod na yan? Tapusin na natin yan. Yung kanyang kapabayaan. Di ba? O dapat pagka nagpapabaya, tinatapos yan para nang sa ganun napapaalalahanan. Kasi nga, umabot pa sa Senado yan. Usapin na yan. Muntik Na pang para bagang si Senador Robin Padilla ay Hindi- binabaliwala yung kautusan nila. Oo, hindi Diba? hinaharap yung kaso. No? Binalita pa yun ng mga mainstream media. Tinanong pa naman niya yung isang NBI agent na testigo, Oo. ba't di mo hinaharap yung kaso mo? Oo. Pinagtawanan nga sa dun eh. Dahil ikaw nga, hindi ka rin humaharap sa kaso eh. Kaso sa ombudsman, hindi mo hinaharap eh. Oo. Kaya napilitan siya sabihin, hindi po, ako po ay nag-file ng counter affidavit. Yun. Ayan, oo. Yung ginamit nga lang pala niya, snail mail. Oo. Hindi yung direktang pinadala sa tanggapan ng ombudsman. Yung Yun. tinadaan niya sa koreo. So yan, ang tatlong malalaking istoryang humanig sa maghapon. Na, so, Nakakayanig pala yan. nakakayanig. Oo. Breaking news yan eh. Oo. Oh. Pero mas nayanig ako dun sa Solar na kakasuhan yung mag-ina, ha? Sabi ko naman sa iyo, sa kapangyarihan ng ombudsman, kaya nga tawag sa ombudsman tanod bayan. Aha. Kapag ka meron daw nagpasasa sa pera ng taong bayan, Yun. paiimbestigahan talaga nila. Tama yan. naman, no? Oo. At saka yung kasong ito, gaya ng paliwanag ni Ombudsman Boyeng Remulla, Oo. aba, hindi na maiisip ito ng mga pangkaraniwang tao ng Ombudsman. At saka Ilang dyan, taon na raw pa lang, ilang nila naisip yan. At saka mabigat yung banggit niya, ha? Oo. Na damage dito ang pamahalaan. Ghost electricity eh. Gobyerno, Oo. ang napinsala dito. Nako. Ay, nako po. Ano kaya mangyayari sa mga susunod, ha? Aha. Pagka ito'y na-file, natural, maglalabas ng warrant of arrest. Aha. Hindi kaya mas maganda dyan, ilipat na lang yung session hall ng Senado sa loob ng Quezon City Quezon Jail. City Jail. Baka Meron doon isang conference na Yun. for Pwede. session, di ba? Pwede siguro At yan. yung mga, kasi mas lalabas dyan, pag dumating ang panahon, Oo. mas kokonti na yung layang senador, no? Lahat nakakulong na. Lahat Mas marami na yun. Kasi mo, ha? Oo. Jinggoy, Kulong. Marcoleta, Oo, kulong. sino pa yung susunod? Ano ba yan? Legarda. Yung Alan Cayetano daw, Allen baka sumunod na rin. Cayetano, Oo. Robin Padilla. Oo. 5 na. Oo.
Hindi, ang problema, puro sa part ng minority ata yun. Ay, hindi, pagbigyan na natin. Halimbawa, sabihin, hindi, hinog na yung kay Joel eh. O, Ayun. de Joel Villanueva, 6. Yan. Chis Escudero. Yung presiding officer. Tama, nandun na, sama ng presiding 7. officer. 7. Sama na, tama, pati presiding officer, magkagataon. Oh. Yun bang usapin ng halimbawa, mga online gambling, hindi ba kasama yan? Eh, kasama dapat yan. Kasi, O, pag kami, dapat kasuhan din yan. baka may madami, di mga, Pwede. mga senador. Nagaganon yan, di ba? Halimbawa, yung Oo. nagkaroon ng anomalya dun sa pagtatayo ng bagong Senate building. Na-discover na, naku po, bilyon-bilyon ito. Sino ba mga kontratista dito? Oo nga, Kaninong semento pang ginamit dito? Mga pati kagamitan ng bakal ata yan, ano? Ay, naku, Yari dami. tayo. Eh, di ubuso ang mga senador, di ba? Oo nga, no? Baka magkita-kita ngayon sa New Quezon City Jail. Baga Oo. nagkataon. Tapos magkakaroon ng session hall doon. Yan. Pero hindi naman siguro aabot sa ganun. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Pero huwag kayo Ay, mag-alala. Ha? Mayroon pa palang isa, ihabol ko na rin naso. Pero ito naman kahapon pa, hindi naman ito breaking news. Meron pa? Oo. Mukhang sinisisi ngayon yung isang korte sa Pasig. Ah, Kasi siya ang nagpalabas ng ng TRO Aha. sa yung sweldo. yung dagdag sweldo. 80 pesos ba? 85. Oo. 60 muna tapos another 25 by February or January. Tama, February next year. So total 85. Total 85. Pero ang tiniro niya, yung mismong yung kabuuan. Oo. Meron Grabe ito mga kababayan. Sobrang parang parang pinasabik lang yung tayong mga manggagawa dun sa taas sweldo. Tapos tiniro, pinatigil. Ginamit lang para sa SONA, para may masabi lang. Ay naman na talaga yung mga nangyayari sa atin, ano? Saan ka nakakita? Ngayon lang tayo nakarinig ng gano'n, yung taas sweldo, ay pinati-RO. Pwede pala yun. natang punto na sinasabi ngayon sa part ng Department of Labor, kapag ganito pala, hindi pwede daw makialam ang Regional Trial Court eh. Aba? Kasi yung, di ba, yung RTWPB, tsaka yung, basta may kinalaman dito sa usapin ng pasahod. Dapat daw po ito ay hindi pinakikialaman ng korte. Eh, ang problema, Yung mga pagka ganon. may ganyan ng desisyon, Oo. hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain yan. At sabihin bagay. mo na, no, hindi ka dapat makialam dyan. Hindi. Oo. Magpapile ka rin ng dyan. Petition. Petition. Oo. Oo. Yun bang R2 Builders na gano'n? Ito ba yung kay Regis Romero dati? Yun ba yun? Art Di ba? R2 Builders yung kay Regis Romero, di ba? Eh, ano ba yung, ano sinasabi? Kasi doon sa part nung sila yung petitioner. petitioner. Oh, yung petitioner. Dalawang construction company. Oo. Redicon Trading and Construction Corporation at yung R2 Builders. Yun nga, R2. Yun ba yung kay, kay Regis Romero? No, tama. Ayan ang pagkakaalam ko. Oo. Ang sabi nila, ang biglaang pag-angat ng labor cost ay magiging dahilan para magkaroon ng hindi na mababawing perwisyo o danyos sa negosyo. At maaaring magbawas ng mga manggagawa. At maaaring magsarado ang ilang mga negosyo. Ayun. So, yan ho, dahil dyan, ay nagpalabas nga ng TRO. Status quo anti-order ang Regional Trial Court dyan po sa Pasig. Ita-challenge naman daw ito ng Solgen. Yan, Solicitor Itong General. Oo. Anyway, yan po ang abangan natin ng mga malalaking istorya. At yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi pa tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.